Siyempre, Ulit. mga kapatbahay, Ba't kayo mo rin si Gisa? Sister James, Sister, salamat. Lagi po tayo nagchat-chat. At Hindi, di ko siya na-record eh. tinatawagan mo po ako, Sister. I love you at I miss you sana. Makauwi ka ngayong October, ha? Bakasyon ka muna. Namiss kita. Hinihintay ka namin, Sister, sa Disciple at Jesus Christ. Siyempre, mga kapitbahay, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dumako na po tayo sa pagkain espiritual. Ang pinaka-importante po sa buhay natin mananampalataya ay yung spiritual na buhay natin. Kasi kung wala tayong sa pagkain ng pang-spiritual, tayong lahat ay nanghihina. At higit sa lahat, hinalapitan tayo ng mga kaaway natin. Yung mga kaaway natin na spiritual na hindi nakikita, na nasa paligid lang natin. Parang leon na, kung sabi nga, katulad kay Daniel, nanalangin siya, tinugon ang kanyang panalangin. Siyempre, marapatin po tayo lagi manalangin po at importante magbabasa po tayo ng Biblia. Yung pagka nagbasa ka ng Bible, nakikipag-usap tayo sa banal ng Espiritu sa buhay natin. Sabi nga, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Sabi nga, ako ang daan at ang katotohanan. At ang buhay, walang makakapunta roon kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan lamang ng ating tagapagligtas, hindi sa amin lahat. Pastor, mga tinawag, may mga karunungan, tayong lahat ay instrumento lamang. Ginamit lamang tayo ng spirit ng ating banal na espiritu. Hindi po natin alam na, kasi sabi nga, pag nasarap ka ng ating Panginoon, siyempre kalimutan mo ang iyong sarili. Isipin mo kung ano ang namumutawi sa iyong mga bibig na nanggagaling sa Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, hindi po natin, meron ako sa bahay, dalawang Bible ko sa bahay. Kung wala ang Diyos, hindi po natin magagawa, di ba? Yung mga ipinapautos sa atin ng ating Panginoon. Hindi po natin kayang gawin yung pag wala tayong Diyos sa buhay natin. Siyempre, pagkain espiritual, siyempre tatawagin na natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na Diyos na buhay. Puri ng Diyos. Pasensya na po kayo bakit hindi natin pinayagan yung isang kamanggagawa natin na ganito. Kasi nga, pag-araw kasi ng linggo, talagang para kayo dapat. Diba? Maging maayos tayo. Kung baga sa ay, kung baga harap tayo sa pinakamataas eh. Kung presidente nga, pag pumunta rin harap tayo sa presidente, kailangan bis tayo. Tama po ba? Hello? Hi! Yan. Ibig sabihin, paggalang sa gawain ng Panginoon. Hindi yung harap tayo. Ako dati hindi ko sinusuot eh. Kasi nga, hindi mo ako talaga nag-chat. Ngayon nalaman mo na naglilid sa Panginoon. Talagang sinusuot ko po. Kasi hindi ko nahiya eh. No, kahit saan pumunta, Bible study man yan, nakabarang talaga ako. Kahit na kapitbahay lang o sa daan, basta Bible study, nakabarang talaga. Kasi pinakikita ko sa kanila na lingkod ako ng Diyos. Ang baga sa ay, ako yung ambasador ng Panginoon. No? Kaya hindi ko dapat yung kahiya. Kung ano nasa puso natin, ang siya rin nasa labas natin. Amin po ba? Amen? Kasi hindi pwede yung ang nasa loob maganda, pagdating sa labas, pangit. Kailangan, kung ano nasa loob maganda, sa labas, magiging maganda. Kasi nga, yun nga sa puso po natin. Kaya, yan. So kayo, humingi po ko na pasensya po sa inyo. No? Ngayon, handa na po tayo makinig ng salita ng Diyos. Amen. So, lahat po tayo ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Handa po natin ang ating puso sa kanya pong mga salita. Ulitin po natin, Lord, prepare me to be a sanctuary. Na ang ating katawang lupang ito ay siyang sanctuary ng ating Panginoon sa mga oras po ito.
be a sanctuary. You're unholy. Drive sun through with thanksgiving. I will live in sanctuary, sanctuary for you, for you. Once again, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Tribes and roots, tribes and roots. With thanksgiving, with thanksgiving. I will live in sanctuary, sanctuary for you. For the sign that for me to be a sanctuary, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, pure and holy, tribes and truth, with thanksgiving. I will live in sanctuary for you, for you. Salamat Panginoon sa oras mo ito, Diyos. Tunay nga ang aming katawan, lupang ito, Diyos, ang siyang templo mo, Panginoon, ang siyang sanctuary mo, Lord, na kung saan ay nananahan ka sa templo nito, Diyos, upang kami ay yung pangunahan, gabayan, at patuloy na bigyan ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras mo ito, Diyos, dalangin namin ang iyong mga salita na aming mga papakinggan. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng narito nagsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol po sa tinatawag na kabuuan ng ating pagkatao. No? Ano nga ba ang kabuuan ng ating pagkatao? No? So, sabi po ng banal na kasulatan, kung tayo po ay may mga Biblia, sa aklat po ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, ay makikita po natin dito yung kabuuan ng ating pagkatao. No? Na sinasabi ng Biblia ay ganito, sabi niya sa verse 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. So may tatlo tayong mga pag-aralan sa oras ko nito. Yung espiritu, kaluluwa, at katawan. No? Katawan. Sa
body, soul, in spirit. So yun po yung kabuuan po natin. Mayroon tayong tatlong bahagi sa isang katawan ito. Katulad ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. Dahil bakit naging katulad tayo ng Panginoon? Dahil tayo ay nilalang ayon sa kanyang uwangis. No, ayon sa kanyang uwangis. Meron din tayong tatlong pagkakilanlan. No? Tatlong pagkakilanlan. Body, soul, and spirit. Ganun din ang Diyos. No? Ang body, sino yung body? Si Jesus. Tama po ba? Si Jesus ang body. Sino yung soul? No? Sabi naman nila, Ama, Anak, at Espiritu. No? Kung babatayin natin, ay may tatlong bahagi sila. At sa atin ay meron din tayong bahagi. Yung body, soul, and spirit. So ano nga ba yung body? Ano nga ba yung ating katawan? Ang ating katawan, ito po yung tahanan ng ating soul and spirit. Ganun din nung si Jesus Christ na magkatawang lupa, siya ay naging tahanan ng Ama at Espiritu. No, kaya sinabi ni Jesus Christ, ang nakakita sa akin ay nakakita na sama. Ang nakakilala sa akin ay nakakilala na sama. Sapagkat sabi ni Jesus Christ, kailanman wala pang nakakita sa Diyos, maliban sa nanggaling sa Ama. No? So walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So dito ay ang ating katawang lupa, ito yung tahanan ng ating body, ay ng ating soul and spirit. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 hanggang 10, ganito ang sinasabi ng Biblia. Alam natin kapag nasira ang tuldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nanabik sa ating tahanan pang makalangit upang kung mabihisan na tayo nito ay hindi tayo matatagpuan hubad. Habang nakatira pa tayo sa tuldang ito, tayo naghinagpis at dumaraing, hindi dahil nais nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisan ng katawan pang langit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. No? Walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya laging malakas ang ating loob kahit na alam natin habang tayo naririto pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Habang nandito pa tayo sa katawang lupang ito, ay hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. No? Kaya meron mga ganitong gawain na kailangan nating dumalo sa ganitong gawain bilang pananampalataya na tayo ay naniniwala na alis tayo sa katawang lupang ito. Amen po ba? Alis tayo sa katawang lupang ito na nahihirapan, nagugutom, nangihina, naghahanap ng pagkain araw-araw. Kahit sa ayaw mo sa hindi, hahanap ka talaga ng pagkain. Amen. Dahil nga, sa katawang lupang ito, ay ito'y sinumpa ng Diyos. Na sabi niya, layamang ikaw ay sinuway mo ang aking utos
ang lupang tinanay ating susumpain magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong mga pawis. Kapag hindi ka nagbungkal, wala kang aaninin. So, dito sa habang tayo nasa katawang lupang ito, ay namimigati tayo, nahihirapan tayo. Bakit? Kasi nga, kailangan mo maghanap buhay para matugunan ang iyong pangangailangan. Pero sabi ng Biblia, kapag tayo ay umalis na sa katawang lupang ito, sabi ng Biblia, hindi ka na maghahanap buhay. Amen. Hindi ka na magdinegosyo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. Amen. Alam ko, sabi ni Jesus Christ, alam ko mahirap ka. Mahirap ka ganito sa mundong ito. Dahil nung siya magkatawang lupa, naranasan niya ang hirap katulad mo. Amen. Nagutom ba si Jesus? Nauhaw ba siya? Inantok ba siya? Natulog ba siya? Naranasan niya yun. Napakahirap ang buhay mo dito sa mundo. Napakahirap. Kaya gusto niya tayong hanguin. Gusto niya tayong bigyan ng tahanan. Amen. Magandang tahanan. Mansion. At ang katawang namamatay ay papalitan ng hindi namamatay. Mabubuhay kang walang hanggang katulad ng Diyos. Ang isang araw sa iyo ay 1,000 taon dito sa mundo. So, diyan makikita natin na ang ating katawang lupa, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob natin iwan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa Diyos, sapagkat lahat tayo harap sa Diyos, harap sa hukuman ni Kristo, at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, lang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya, individual po ang pagharap natin sa Diyos, hindi yung sagot kita. Amen. Hindi ko sagot ko asawa ko, sagot ko ang anak ko. Kapag ako'y nasa langit, sagot ko siya, pupunta din siya ng langit. Hindi. Kailangan ka pa din siya harap sa iyo katulad ng iyong pagharap sa Diyos. Kaya wag natin sabihin, bata pa ako, hindi mo na ako ating sa gawain ng Diyos. Kasi bata pa ako, matagal pa akong mamatay. Pumunta ka sa sementeryo. Tingnan mo kung mayroon bang matanda na mamatay. Amen. Matanda lang ba na mamatay? Hindi. Bata, matanda, mayaman o mahirap, mangipi man o wala. Tiyak na darating ka sa kamatayan. Kaya, so ang ating katawang lupang ito ay tahanan ng ating spirit, ng ating body, at ng ating soul and spirit. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 35 hanggang 50, ganito sinasabi ng Biblia, subalit may magtatanong, paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhi na itinanim hanggat hindi yun namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo, unang binhi o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa bining iyon, ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan, at ang mga pare-pareho ng lama, at hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikha ng may buhay. Ang iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng mga ibon, at iba rin ang laman ng mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon naman panglupa.
Iba ang kagandahan pang lupa at iba ang kagandahan pang langit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng bituin. At iba rin ang liwanag ng buwan. Sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Gayon din sa muling pagkabuhay, ang katawan ng nilibing ay nabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawan muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing. Maganda, malakas kapag muling binuhay. No? Pangit ka, buktot ka, namatay ka, nilibing. Pag binuhay ka muli, sabi niya, maganda ka na. Amen! Nang nabubuhay ka mo dito, ang pangit-pangit mo. Nagdidirihan ka ng mga tao. Kung namatay ka at muling nabuhay, ang ganda-ganda mo pala. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil lahat ng nilikha ng Diyos, purong maganda. Laging pangit lang yan dahil mayroon kakatabing maganda. Hello? Subukan mo, pangit ka, wala kakatabing maganda. Ikaw ang pinakamaganda. Kaya ka naging pangit eh, kasi may katabi kang maganda. Pero kung wala kang katabing maganda, ikaw ang pinakamaganda. Hello? Sadya makikita natin na ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang Adan, ang unang taong si Adan ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na una ang panglangit, ang panglupa muna bago ang panglangit. At ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa labok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panglupa ay katulad na nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari makabahagi sa karya ng Diyos at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya hanggang nandito pa tayo sa katawang lupang ito, hindi mo mamanahin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Pero sabi ng banal na kasulatan, sa 1 John chapter 5, verse 13, isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kahit sa katawang lupa pa tayong ito, bagamat hindi pa natin minamana, hindi pa na mapapasa atin ang buhay na walang hanggan, pero dahil naniniwala tayo kay Kristo, ang sabi sa banal na kasulatan, tiyak na ikaw ay may buhay na walang hanggan pag-alis mo sa katawang lupang ito. Parang insurance lang yan. Amen! Nakakateka ba kapag ikaw nagpa-insured? Nakakateka ba kapag namatay ka, matatanggap mo ang insurance? Matitiyak mo yun. Dahil nakasulat yan sa kanila. Kapag namatay ka, mapapasayo 15,000 o 150,000. Pero hanggat buhay ka, hindi mapapasayo yun. Amen. Dahil ang insurance para lamang yan sa kamatayan mo kapag namatay ka. Ganon din ang buhay na walang hanggan. Insurance yan, pangako sa iyo yan. Kapag namatay ka, dahil naglilingkod ka kay Kristo, nakakatiyak ka, tinitiyak sa iyo ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan. So dyan ay makikita natin ang katawang lupa natin. Ito'y tahanan lamang ng ating soul and spirit. Pangalawa, ang kaluluwa. Ano ba naman ang kaluluwa? Ang kaluluwa, ito yung nagpapatakbo ng ating body, ng ating katawan. Ito yung nanggaling sa lupa. Itong soul na ito. Ang nanggaling sa lupa, body and soul. Ang spirit, ang buhay, nanggaling kanino? Sa Diyos.
So, ang katawang lupa nito ay siyang nagpapatakbo parang electric fan. Parang electric fan. Ang nagpapatakbo dyan ay ano? Yung motor. Kapag walang motor, ang electric fan, tatakbo ba yan? Hindi. Ganon din ang soul. Ang soul, hanggat buhay ang soul sa katawang lupa nito, tatakbo na tatakbo ang ating katawang lupa. Tatakbo ito. Ibig sabihin, ito yung nag-decide kung anong gusto mong gawin dito sa mundo. Ito yung nangangarap kung paano ka yayaman. Ito yung nangangarap na inyong magandang buhay dito sa mundo. Siya ang nangangarap. At kung anong pangarap niya, sinusunod dito ng laman. Amen? Sinusunod dito ng laman. Dahil yung gusto niya. Dahil hindi pwede maghiwalay ang laman at kaluluwa. Dahil kung nasaan ang laman, nandun ang kaluluwa. Amen? Dahil kung wala ang katawan mo rito, nandito ka ba? Wala. Kailangan kung nasaan yung katawan mo, nandoon ang kaluluwa mo. Kaya siya nagpapatakbo. Siya nagsasabi, katawan, pupunta tayo ngayon, maghanap tayo ng trabaho. Kaya ang katawan mo, ang kaluluwa mo ngayon, ang katawan mo, sumusunod yan kung saan gusto mo. Ikaw ang driver. Parang driver yan. Kumbaga sa ano, ang sasakyan, kung anong gusto ng driver, susunod yan. Amen? Kung saan papunta, hindi pwedeng tumakbo ang sasakyan walang driver. Ganon din ang katawan. Hindi pwede tumakbo ang katawan hanggat hindi tinatatakbo ng kaluluwa yan. Kaya ang kaluluwa natin, ito yung gusto niya yung karangyaan dito sa mundo. Gusto niya manatili dito eh. Ito lagi nagsasabing busy ako. Wala akong panahon dyan. Gusto kong yumaman. Gusto kong magkaroon magandang bahay. Gusto kong magkaroon ng kotse. Gusto kong magkaroon ng magandang negosyo. Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho. Yan yung soul natin. Yan yung naghangad para maging maganda ang katawang lupa. Yan yung naglilinis. Dumi mo na ho, dumi na katawan ko. Kaya siya yung pupunas, pinupunasan niya ito. Linilinisan niya, naalagaan niya ito. Kapag nakakaramdam na ng gutom, kahinang kanya katawan, kain na tayo. Hello? Kain na tayo. Ang hinanap ng kaluluwang pagkain na yan, o. Yung mga pagkain natin dyan, mamayang kakainin natin. Yan ang gusto ng kaluluwa natin. Yan ang gusto ng kaluluwa natin. Dahil, ang sabi sa banal na kasulatan, sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. So doon ay pinakikita dito, may body and soul na, kaso wala pang buhay. Nung bigyan siya ng buhay, kaya siya tinawag na kaluluwang naging may buhay. Kaya sa gumalaw, siya ay kumilos. Ganon din ito. Buo na yan, kompleto na yan, pero wala pa siyang buhay. Paano siya magkaroon ng buhay? Saan mo siya isasaksak? Sa kuryente. Para magkaroon siya ng buhay. Para gumalaw siya. Para gumalaw siya. Ganon din tayo. Ang ating body and soul, wala pa itong buhay, hindi pa ito gumagalaw. Para magumalaw ito, bibigyan siya ng buhay. Kaya nung magkaroon siya ng buhay, namuhay siya dito sa mundong ito. At ang sabi ng Diyos, pamahalaan mo ang buong sanlibutan. Pangharian mo ang buong sanlibutan. Ikaw ang mamamahala sa lahat ng aking nilikha. Maging hayop, ibon, o may lakman, ikaw ang mag-aalaga nito. Binigyan siya ng authority ng Panginoon. Kaya, ang sabi sa awit 81 verse 3, ang kaluluwa ko ay nababahala.
puspos ng problema, dahilan sa hirap. Pakunwari, buhay ko'y umiksi na. Nababahala ang ating kaluluwa kapag wala na tayong pera. Hello? Nababahala ang ating kaluluwa kapag wala tayong makain. Nababahala ang ating kaluluwa kapag wala kang magandang bahay. Yan yung ng kaluluwa. Kasi ang kanyang pangarap dito lang sa mundo. Dahil nga siya ay nandito siya ay nanggaling dito sa mundo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na sa Marcos chapter 2 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Kasi kailangan natin maglingkod sa Diyos para maging maganda ang ating buhay. So yan ang kaluluwa. Ngayon ano naman ang espiritu? Ang espiritu ay yung tinatawag. Ang espiritu ay nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Nagbibigay itong buhay sa ating body and soul. Kaya tayo nakakakilos. Kaya tayo nakagagawa. Hanggat nandito ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa body and soul, hindi ka mamamatay. Magpapatuloy ka sa mundong ito hanggat abutin mo ang 120 years. Kaya dahil hanggang doon ka lang. Pero dumarating din ang panahon na nawawala ito sa iyo na hindi mo inaasahan. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, ito yung nagpapatakbo, nagbigay buhay sa atin. Doon sa nabasa natin sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yan yung spirit na nagbibigay sa atin. Kumbaga sa electric fan, ang kuryente ang nagbibigay buhay sa kanya. At sino ang magdidesisyon sa kanya para magpatuloy siya at hindi? Di ba tayo? Ganon din ang Diyos. Ang magdidesisyon ng Diyos para magpatuloy kang mabubuhay. Katulad ng electric pan na yan, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Hanggat gusto ng Diyos na mabuhay ka, mananatili kang buhay. Hanggat gusto natin, manatili niyang umaandar, magdamag paghapon, mag-aandar na mag-aandar yan. Amen? Hello? Hi. Bro, subukan mong i-decision mo, decide mo. Papatayin mo na kita ngayon. Anong gagawin mo sa kanya? Tatanggalin mo ang kuryente nagbibigay buhay sa kanya. Amen! Amen. Tatanggalin mo. Ganun din. Ang ating espiritu, ito yung bigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Sa ayon sa banal na kasulatan sa mga ngaral, chapter 12 verse 7, at ang alabok ay babalik sa lupa, gaya ng una. At ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang ating espiritu, itong babalik sa Diyos, itong maharap sa Diyos. Ito yung parurusahan ng Diyos. Dahil hindi ito namamatay. Ang namamatay lang sa atin yung body and soul. Dahil dati tayong walang buhay. Amen? Amen. Babalik ka lang sa walang buhay. Sabi sa Biblia, yamang nanggaling ka sa lupa, ikaw ay babalik sa lupa. At ang espiritu nanggaling sa Diyos ay babalik ito sa Diyos. At ito yung harap sa Diyos. Ikaw ba ay langit at impyerno? Ay nasaan yung ating kaluluwa? Sabi sa banal na kasulatan, natutulog ka lang. Bumalik ka lang sa dating mong kalagayan. Wala kang buhay. Kaya may sikang coming. Sikang coming. Pagbabalik ni Kristo para muli kanyang bubuhayin. Muli kanyang bubuhayin.
papalitan niya ng Panginoon. Kaya, ang ating espiritu, ito yung galing sa Diyos. Ito yung nakakakilala sa Diyos. Kung sino ang Diyos. Kaya nung patay pa ang espiritu mo, hindi mo kilala ang Diyos. Marami kang Diyos sa buhay mo. Pero nung kilala mo na ang Diyos, buhay na ang espiritu mo, kilala na ba natin ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4, verse 20 hanggang 24. Ngunit dumating ng panahon na ngayon na nga na mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya sapagkat ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nung mabuhay na ang iyong Espiritu, alam mo na at kilala mo na ang Diyos. Amen! Dahil ito yung nanggaling sa Diyos. Namatay lang ito nung magkasala si Adan at si Eva. Namatay ito. Kaya ang nagkatawang tao si Kristo para muling buhayin ang ating espiritu. Dahil hanggat patay pa ang iyong espiritu, hindi mo maintindihan ang mga bagay na espiritual. Dahil ang mga bagay na espiritual, maunawaan lamang sa paraan espiritual. Ayon sa banal na kasulatan. Sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Sabi niya, gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa panampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. At ang espiritual nito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayon sa Matthew chapter 4, verse 4, sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun ang ating pagkain espiritual. Kaya mula nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng ating buhay, muli tayong isinilang. Alam niyo ba kung kaya ano kapanganakan niyo? Nagdala siya 2 taon. Yan. Kung kailan ka binautismuhan, yun ang kapanganakan mo. Dahil doon nabuhay ang iyong espiritu. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Roma, chapter 6, ito yung kapanganakan mo. Kung kailan ka binautismuhan, yun ang kapanganakan ng espiritual mo. Roma chapter 6, verse 3. Yun ang kapanganakan mo. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa kanyang muling pagkabuhay, katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Kaya nung kailan ka binautismuhan, yun ang iyong kapanganakan espiritual. Ilang taon ka na nung nabautismuhan ka? Kung 2 years ka, ibig sabihin 2 years old ka pa lang. Kung 3 years ka na, mula na nabautismo ka, kung mayroon tayong kapanganakan physical, may kapanganakan din tayo spiritual. Sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu.
Ang kapanganakan spiritual mo nung ikay mabautismuhan kay Kristo. Colossians chapter 2 verse 12, ito sinasabi. Ito ang kapanganakan mo. Dapat hindi natin nakakalimutan yan. Ang kapanganakan ko, April 25. Maging sa spiritual. April 25 din ako binautismuhan. Doon ako binautismuhan sa Cavite. Binautismuhan ako ng 1991. Ilan taong ka na ngayon? 2,000 years na tayo ngayon. 1991. May kwenta yung kung ilang taon ako ngayon. Hindi. 21 eh. 24. 25 years na ako sa spiritual. Ang espiritu niya, 25 years. Siguro ang katawang physical niya, 50. 57 na 58 na ako ngayon. Sa physical. Sa spiritual ko ay 25 pa. Bata pa ako, malakas pa ako eh. Oh. Bata pa. Amen! Kaya huwag nyo kalilimutan yun. Yung kapanganakan spiritual nyo. Kaya ka nagugutom ngayon sa salita ng Diyos. Kaya ka umatin sa salita ng Diyos. Dahil itong pagkain ng ating espiritu. Amen! Ito yung ating pagkain spiritual. Kaya malakas ang ating loob. Kasabi niya sa Colossians chapter 2 verse 11, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Colossians chapter 2 verse 11. Yan, sa verse 13. Sabi niya rito, kayo dating patay dahil sa kasalanan. Kayo mga hintil na hindi nakasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Sabi niya sa verse 1, sa pamamagitan ng bautismo, nalibig kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating mga patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil hindi nasasakop sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Kailan ka binuhay? Nung mabautismohan ka sa pangalan ni Kristo. Yun ang kapanganakan ng spiritual mo. Yan ang kapanganakan ng spiritual mo. Kaya hanggat hindi ka pa nababautismuhan, ang nabubuhay lang sa'yo, body and soul. Ang tawag dyan, dichotomy. Ang body, soul, and spirit, trichotomy. Nabubuhay ka na sa kumpletong pagkatao. Ang tawag sa'yo ay trichotomy. Nagugutom ka hindi lang sa pagkain. Nagugutom ka sa salita rin ng Diyos. Pero ay mga dichotomy, nagugutom lang sila sa pagkain dito sa mundo. Wala sila kagutuman sa salita ng Diyos. Para sa kanila, isang kahangalan ang ganitong gawain. Dahil hindi nila maintindihan ang mga bagay na spiritual. Sapagkat ang mga bagay na spiritual, maunawa lang ito sa paraang spiritual. Subukan mo ang bata. Hindi pa itinanganak sa mundong ito. Magugutom ba yun? Hindi pa. Hindi pa nagugutom yun. Saka lang siya magugutom kapag siya ay pinanganak na. Amen! Ganon din ang mga buhay spiritual natin. Hanggat hindi ipinanganak ang iyong spiritual, hindi ka magugutom sa ganitong spiritual. Walang halaga sa iyo ang ganitong gawain. Ito isang kamangmangan. Dahil ang mga bagay ng spiritual ay maunawa lamang sa paraan spiritual. Kaya sabi niya, kailangan nyo kayong may panganak na muli.
be born again. May panganak ka muli. Dahil dati yan, buhay yan. Namatay lang yan. Kaya kailangan muling mabuhayan. Amen. May panganak ka muli. Sa buhay is spiritual. Dahil yung pinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay muling ipinanganak saan? Sa spiritual. Ang lahat ng ikipag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Amen! Bagong nilalang ka na nung nakipag-isa ka kay Kristo. Paano ka nakipag-isa? Nung ikay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Doon ka isinilang. Nagkaroon ka ng bagong nilalang. Yan ang buhay po natin. Kaya ang espiritu natin kapag namatay ito, hindi maharap sa Diyos. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng 1 chapter verse 18 to 19, sabagat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa kasalanan, dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y namatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ano ba yung nakabilanggo? Mga espiritong nakabilanggo. Ito yung mga taong hinintay ng Diyos sa panahon ni Noah na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Pero hindi sila naniniwala. Kaya ang kanilang espiritu ay nakabilanggo. Kaya nung mamatay si Jesus Christ at muling nabuhay sa espiritu, pinunta niya mga espiritong ito at nangaral siya doon. At lahat ng naniniwala sa kanya, naging bihag niya at dinala niya sa kanyang pag-akyat sa langit. Kaya ang ating body and soul, nandito yan sa mundo. Kung nasaan katawang lupa mo, nandoon ang soul mo. Amen. Parang ikaw ngayon. Kung nasaan katawang lupa mo, nandito ang body and soul mo, ang spirit. Amen. Kaya puri ng Diyos, nawa ay meron tayong naiintindihan at meron tayong naunawaan na ang alis sa ating katawang lupang ito ay hindi ang ating kaluluwa. Ang alis sa katawang lupang ito ang espiritu natin na may bigay nito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo po mga salita namin napakinggan. Na ito'y nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. Nang kabuuan ng tao, God, ay body, soul, and spirit. Ngayon ay buo na ang aming pagkatao. Kaya kontento na kami kung ano nandito sa amin. Kung ano man ang binigay mo sa amin mula Lunes hanggang Sabado, masaya na kami, O God. Sabagat pagdating ng araw ng linggo, alam namin na muli mo kami yung pagpapalain. Hindi lamang sa katawang pisikal, hindi lamang sa espiritu, hindi lamang sa financial, maging sa spiritual. Kaya purihin ka, pagpalain niyo ang lahat na rito. Samahan niyo kami sa amin na labing gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po na natin ang ating Panginoon. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Siyempre sabi ng Panginoon, pagbigay ng bukas sa kaluban at hindi napipilitan lamang. Ang pag-upirin po ay, ito po yung ginagamit po natin pagka mayroon po tayong pabibili sa gawa natin Panginoon. Siyempre tatawagin po na po ang ating brother na si Brother Jerry. Siya na po ang bahala mag-salita.